Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabala muling naluklok bilang alkalde ng lungsod. Bandera Headlines. Dato din Sinswat Mayor-elect Bob Albas at Vice Mayor-elect Bob Steele Sinswat personal na pinasalamatan si dating Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim. Bandera Headlines. Mga kandidato binibigyan ng 5 araw para sa off-plan backlash ng kanilang mga campaign material. Bandera Headlines. 3 lalaki na nawawala matapos maghatid ng kambing sa mama sa Maguindanao patuloy na pinaghahanap. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Miyerkules, ika-14 sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan ang aming programa sa inyong mga radyo sa 105.3 DXJN FM at napapanood live sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable at live rin tayo ngayong nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita Sabino Haverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga usapin, we made a history again, ang nasabi ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw sa kakatapos lamang na proklamasyon ng COMELEC sa kanyang kandidatura sa muling pag-upo bilang alkalde ng lungsod. Ito ang masayang sinabi ni Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw sa naging panayam matapos maiproklama bilang alkalde ng lungsod. Aniya, inaasahan ngayong araw at sa mga susunod pa na mga oras ang magiging kumpirmasyon mula sa COMELEC ang mga nanalong konsehal sa Cotabato City kung saan nagkaroon lamang ng technical system errors kung kaya't hindi ito naisabay sa kanyang proklamasyon. Ngunit kampante ito na aniya na hindi na magbabago ang resulta dahil sa pinakalatest na data ay pasok ang 10 konsehal o 10 mga konsehal ng United Bangsamoro Justice Party. Dagdag pa na nga opisyal ang kanyang pagkapanalo ay nagpapakita ng buong suporta sa kanya ng Cotabateños. Matapos ang kanilang proklamasyon, agad na nagtungo Bandera Live Report. Is sweeter, no? Dahil kung makikita mo yung lamang natin sa ating second closest rival, around 17,000 votes yung ating lamang. So this is a very clear indication of the high approval ratings that we have been enjoying since we assumed as mayor in 2022. So this will put to rest all questions about the legitimacy of my leadership dahil ito affirmation ito ng suporta ng maraming tao sa Cotabato City
ng kanilang suporta sa administrasyon para sa lahat. What makes this victory sweeter is that my Vice Mayor Johair Madag also won, and there is a very big possibility that all 10 councilors of the slate will be able to hold office in the Sangguniang Panlungsod. So we're crossing fingers na bukas mapoproklama na natin yung 10 konsehal dahil inaantay na lamang natin yung dalawa na hindi pa nakakanvas dahil blanco yung dumating dito sa canvassing area. Pero we are confident that all 10 councilors of the UBJP ticket won in the recent elections. Hindi ko alam, parang may technical verification lamang na gagawin, pero base sa aming kwenta, ay talagang 10 konsehal ng UBJP ang nagwagi sa eleksyon. Kung ako ang tatanungin, base sa aming sariling tabulation, pasok talaga yung 10. Yung 9 and 10 sigurado na. Pero we still have to wait for the official proclamation of COMELEC. At mayroon pa silang bine-verify, technical verification na ginagawa. Pero sa tingin ko naman, hindi na magbabago yung resulta. Ang pang-10 konsehal pa rin ay si Vice Shalimar Candao. So we're really hoping, if that happens, then we have made history again in Cotabato City that all candidates of the United Bangsamoro Justice Party won in the 2025 elections. Yes, yung nagwalang hiya sa eleksyon. We have to do that, not because gusto natin maghiganti. Dahil wala namang dahilan para maghiganti tayo dahil tayo ang nagwagi sa eleksyon. But we have to teach them some lessons dahil gusto nating mag-level up na nga yung klase ng politika at eleksyon sa Cotabato City, na dapat walang participation ng mga teachers sa anumang uri ng pandaraya sa panahon ng eleksyon. Because the moment they facilitate cheating and other deceitful activities during elections, talagang hindi lalabas yung totoong will ng tao. Kagaya nitong nangyari, sa totoo lang, doon kami natakot sa rampant na pagsali ng ilang mga guro sa Poblacion 5, Poblacion 6, at sa Kalanganan Mother, and then sa Bagwa 2, dahil posibleng makaapekto talaga sa resulta ng eleksyon. Pero yun nga, napakabait ng Diyos dahil tayo pa rin ang nagwagi, kahit na lahat na ng paraan ay ginawa nila, tinulungan pa sila ng ilang mga teachers that we have already identified. Remember that we deployed 24 regular lawyers and 80 paralegals all over Cotabato City to monitor all movements of our Board of Election Inspectors. So, asahan po nila na as soon as makapagpahinga lang kami ng konti ay isasampa na namin both criminal and administrative charges against these teachers. Marami-rami rin sila. So, good luck na lang. I hope that they will be able to present good defenses para mapawalang sala sila. Pero matibay yung aming mga ebidensya, may mga pictures, and we have affidavits of our paralegals and our watchers na talagang they participated in the cheating during the last elections. It could also be my first term. Naka-MR lang ako ngayon. Pag nadeklara ako anytime na hindi ako ang nagwagi nung nakaraang election, this is going to be my first term. But nevertheless, I would like to thank our beloved Cotabateños for the support that they have given me through my 3 years as your city mayor para sa lahat. At asahan nila na kung naging mahusay ang ating pamamalakad nitong nakaraang 3 taon, mas magiging mahusay ngayon dahil klarong-klaro na wala nang magiging harangan sa Sangguniang Panlungsod with Vice Mayor Johair Madag at the helm of the Sangguniang Panlungsod and the majority, if not all, councilors coming from United Bangsamoro Justice Party. Sa lahat ng mga bumoto, sumuporta sa United Bangsamoro Justice Party, nais naming ipahatid ang aming taus-pusong pasasalamat. Diyos na lang po ang bahalang sumukli sa inyong suporta sa United Bangsamoro Justice Party at dahil sa overwhelming support na aming natanggap sa inyo, asahan ninyo ang aming matapat na serbisyo at malasakit para sa lahat. Doon naman sa mga hindi sumuporta sa amin, lalong-lalo na sa aking mga naging katunggali, kay Vice Mayor Butch Abu at kay Attorney Francis Cynthia Giani Sayadi, I offer my hand of friendship. And if they want to help the city government, dahil pare-pareho naman kami nang sinabi nung tumakbo kami sa eleksyon, that we want to serve, if they want to serve in any capacity that they can, welcome po silang tulungan ang administrasyon para sa lahat. Sa kanila namang mga supporters, let us move on.
tapos na po ang eleksyon, kagaya ng paulit-ulit nating sinasabi during the campaign period, na ang eleksyon magdaraan lang eh. In fact, isang araw lang ito. Pagkatapos nito, tuloy-tuloy lang tayo sa kanya-kanya nating mga buhay. So huwag kayo masyadong magpa-apekto, huwag kayong mag-alala, hindi po vengatibo, hindi vindictive ang inyong administrasyon para sa lahat, at umasa kayo na bumoto man kayo sa amin o hindi, makakatanggap kayo ng serbisyo ng administrasyon para sa lahat. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, usapin pa rin may kaugnayan sa politika sa dato rin Sinswat. Ang Mayor-elect Baba Abbas at Vice Mayor-elect Bob Steele Sinswat personal na pinasalamatan si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Matapos ang kanilang proklamasyon, agad na nagtungo ang mga bagong halal na sina Mayor Abdul Main Baba Abbas at Vice Mayor-elect Bob Steele Sinswat sa Camp Drapanan upang personal na pasalamatan si UBJP President at MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim. Ipinahayag ng dalawang opisyal ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa buong suporta na ipinakita ng nasabing opisyal at pagtiwala sa kanilang kakayahan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, mga kandidato binigyan ng 5 araw para sa kanilang offline backlash ng mga campaign materials sa ang sulok man ng lungsod. Ipinag-utos ng Commission on Election sa lahat ng mga kandidato, partido na baklasin ang lahat ng mga ginamit na campaign materials sa loob ng 5 araw mula nitong Mayo 12 o Election Day. Alinsunod raw ito sa Section 30 ng Resolution Number 11086 na nag-aatas ng agarang pagtatanggal ng mga campaign paraphernalia sa loob ng 5 araw. Ang hindi pagtupad ay maaaring ituring na paglabag at posibleng mawi sa kaukulang kaparusahan mula sa COMELEC o sa lokal na pamahalaan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 3 lalaki nawawala matapos maghatid ng kambing sa may parteng bahagi ng Maguindanao sa Mamasapano. Nagpapatuloy sa ngayon ang paghahanap sa 3 lalaki na naiulat na nawawala matapos umanong maghatid lamang ng kambing sa isang bahay sa barangay Linatangan sa bayan ng Mamasapano mula noong Mayo 11 o 11 sa buwan ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ang mga nawawala bilang sina John Luis Olarte, Jerry Olarte at Ronald Alumno. Nagpapasaklolo na ngayon ang kanilang mga pamilya sa publiko na kung anuman o sinuman ang may impormasyon ukol sa kinaroroonan ng mga nawawala ay hinihimok na agad na magipag-ugnayan sa pinakamalapit na estasyon ng kapulisan at sa mga numerong makikita sa inyong mga screen o telepono. Umaapila rin ang mga kaanak ng 3 para sa mabilis na aksyon at tulong mula sa mga otoridad at mga pamahalaan. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Miyerkules, 14 sa buwan ng Mayo 2025.
Sa ngalan ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Heverola at ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng